Ang magbabayad naman nito is yung buyer. Eh wala ba dito yung ano? Exemption. Nandiyan yan, diba? And so, transfer tax, 50% to 75% yung total tax base. Paano siya i-compute? Let's say, 1 million. 1% nung, or 0.25% ng 1 million, yun yung babayaran mong transfer tax. Kung ikaw yung bibili ng property. 50 to 75, kasi iba yung price pag nasa probinsya ka, iba yung tax kapag nasa Metro Manila. Okay? Mahina kasi ako. Sige, compute natin. Para magka-idea kayo lalo. Kasi meron kang 2 million property. Tulungan nyo i-compute ha, 2 million. Magkano yung magkano yung 0.50% nun? Yung total tax base. So that's 0.005. 10,000. Kasi hindi dapat tataas dun sa total na 1%. No? Kasi 1% ng 1 million, magkano ba 1%? 10,000. Hindi dapat tataas doon yung transfer tax mo. So it's either 50 to 75% nung 1% ng total selling price. Mas na-gets ba yun? 50 to 75% nung 1% ng total selling price. Sagot mo yun kung ikaw yung bibili ng property. Bumili na ako ng property dahil pang tax na babayaran, di ba? Ngayon, sige sir. Sa condominium pagka nag-purchase ka, sama rin na ba yung mga transfer tax? Yes, sir. Opo. Kaya meron kang miscellaneous and processing fee. Opo. Yung minsan may other charges ka, 5.5, 6%. Other charges mo yun, sina-charges na sa'yo. O sa buyer, yung mga ganitong tax. Siguro naman, hindi na-charge sa atin yung CGT, no? Unfair na yun pag sa atin pa charge. So 50 to 75%. Nung 1% nung selling price. After nito, di ba, meron ka ng biniyarang, let's say, 8,000, may babayaran ka pang doc stamps. Di ba? 1.5% nung selling price. Or ni zonal value, or ni market value, whichever is higher. Kailan mo siya babayaran? 5th day of the following month. Let's say, ngayon tayo nagkabentahan, 5th day of the following month, bayaran mo na to agad. Diba? So masyadong mabilis yung transition. Next year na tayo mag-notaryo. Next month na tayo mag-notaryo. Wala pa akong pambayad niyan. Diba? Gusto ko pa next month pa ako magbayad. So, pagka nagpapanotarize agad kapag wala ka pang pambayad. Yun naman yun. Kasi, 50 of the following month yan, from the month nung na-notarize yung deed of sale. Pag hindi mo siya nabayaran, 25% again yung total na doc stamps mo na tax. Laka na naman ng penalty, tapos tumatakbo na naman siya. Okay? Any clarifications about sa tax? Sino magbabayad? Buyer. Capital gains, again, si seller, siya yung nagbenta, ikaw na bibili, ikaw magbabayad ng transfer tax, doc stamps. May 5% creditable withholding tax. May condo ka. Nako, ito. So dapat may ingat din sa mga nagpaparent. May condo ka, may condo unit ka. Pinarent mo siya. Ngayon yung nagre-rent sa'yo, dineclare ka as expense. Diba? Nag-file dun sa, sa month niya sa BIR, dineclare ka as expense. So may kita, ibig sabihin, kung may expense to, meron isang taong may income. Sino yun? Sino yung may income na yun? Diba? So, make sure na yung tao mo, ma'am, wala po tayong resibo. Pag nagpapaupa kami yung unit mo, inform mo agad, ma'am, wala po kaming resibo. Kasi pag may resibo ka, ibig sabihin, negosyo mo yun. Ma'am, kapag ka talaga ng tax. Diba, nag-provide ka na sa bank, amortization mo sa bangko, tatax na ka pa. Diba? Kausapin mo agad.
Yung tenant mo, kung wala po kaming resibo dito, so hindi mo kayo ma-declare as expense mo. Kasi pag dineclare ka niya na expense, hahanapin ka ni BIR. Sino to may income? Di ba? Ba't hindi siya nagsasabi? Yeah. So, paano counted? Hindi. Hindi. Mm. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Oo. At as long na yung taong mag-rent sa'yo, hindi ka niya declared as parang ano po, nilagay niya dun sa address niya, sa permits, yung address ng condo mo, business address. Di ba? So, maging maingat kung balak mo parentan yung property mo, maging maingat ka, bawal gamitin yung business address ng unit namin. Yung kasi, pag may monthly amortization ka dun, basically may income yung owner ng property. Yun. So, ano mo rin, i-filter mo rin yung mga magre-rent sa'yo. Dapat hindi siya ginagamit. Nasa kontrata dapat yun. Dapat magaling yung broker mong gumawa ng kontrata. Basahin mo rin, dapat naka-stipulate doon na hindi siya gagamitin for business purposes. Kasi kung hindi, magbabayad ka ng 5% nung rental income. Puro tax, no? So, dapat tago na naman. Oh, meron na. Hindi pa natatapos yung obligation. Meron ka pang, ano tong real property tax? Anong sa Tagalog nito? Amilyar. So, 1 to 2% nung assessed value times nung assessment rate. Okay? Kasi meron kasing category eh. Kasi pag agricultural yung property mo, ang assessment rate doon ng BIR is 50%. So 50% nung parang value ng property mo times 2% or 1% kung nasa Manila or nasa probinsya ka. So malaki rin pag agricultural, yung amilyar. Pag residential, it's 20% nung selling price or nung value ng property mo. Tapos multiply mo ng 1% pa. Yan. So maliit lang naman siya, pero obligation to eh. Yan. Alam mo, merong ilang cities sa Metro Manila, pag hindi ka nakabayad ng 5 taon, nung amilyar mo, ino-auction. Ino-auction, sabi ko, grabe to. Hindi ko alam kung confirm tong isang kilala ko na nag-present siya sa amin. Nakabili daw siya ng property na below 100,000 in QC. Dahil nag-auction doon, noong mga property hindi nagbabayad ng amilyar. Although pwede maghabol to, yung may-ari. Pero legal proceeding na to. So, pag mahahabaan ng bise, medyo magbayad na rin ng amilyar. Yung bottom line doon. Pag mong hayaan nasa city ka, magkaroon ng ganung policy yung munisipyo mo na i-auction din. Depende kayo sa munisipyo eh. So para magbayad lahat ng amilyar, yung mga unit owner o property owner. And imagine 10 years hindi nabayaran. So in-auction talaga. Las Piñas tsaka QC yung alam kong gumawa nun. So panalo ka, mag-abang ka lang ng ganun. Sorry. Paano kung naka-mortgage sa banko? Nagbabayad pa rin, sir. Ikaw, or yung owner ng property ng amilyar. Kahit naka-mortgage pa. Okay, next. Tax exemption. Yan, so, yung capital gains, pwede ka pa na ma-exempt doon. Kasi, nagkabentahan kami ng property ni sir. Bumili ako ng property. Yung property ko, binenta ko kay sir. So, magbabayad dapat ako ng 6%. Pero, sinabi ko dun sa BIR, yung perang nakuha ko mula sa kanya, ibibili ko rin ng property. Exempted ako dun sa tax. Within 18 months. Yan. So pag gagamitin mo rin pambili ng
bagong property, yung nakuha mong pera, yung sa ng property mo, exempted ka dun sa capital gains. Ang na-exempt lang, syempre, yung amount. Let's say may sobra, may binili mo ng property, ano lang, 2 million. 3 million yung nabenta mo yung property mo. So yung 1 million may capital gains. Hindi lusot yun. Mabayad ka pa rin ng 6% nun. Pero kung mas mababa doon, syempre, wala ka nababayaran ng capital gains. Yun naman yun. Pag hindi mo alam yung ganitong rule, magbabayad ka ng capital gains. Di ba? Wala, hindi mo alam na may exception pala. Bumili ka ng binili niya yung property mo, bibili ka ng property, nagbayad ka pa nito, medyo ano ka dun? Lugi, kumbaga, 6% din. And, pwede mo lang siyang ma-exercise once every 10 years lang. Any questions or clarifications? Sige, ma'am. If documents na i-represent kay BIR, if ever na? Una, yun talagang bibili ka ng property. May deed of sale ka. Na nakalagay doon magkano yung amount. Diba? Na nabayaran mo na yung mga doc stamps kasi within ano lang yun eh. The next 5th month of the following month. Diba? Ano naman to, within 18 months. So, baka may refund. Di ko alam kung nag-refund sila. Pero BIR, knowing BIR, walang refund. Diba? Tax credit na lang siguro.